Heto ako, nakatayo sa isang sulok ng ingranding ballroom, nang biglang sumabog ang mga salitang iyon mula sa bibig ni Marco. Ang ngisi niya ay naglandas sa kanyang labi, puno ng paghamak. Tumagos ang bawat salita, humaplos sa bawat hibla ng aking pagkatao. Naramdaman ko ang init sa aking pisngi, hindi dahil sa kahihiyan kundi sa nag-aalab na galit. Sa isang iglap, lahat ng mata ay nasa akin, ang iba'y may awa, ang iba'y may pagkasuklam, ngunit karamihan ay may mapanghusgang tingin. Hindi ko kailanman akalain na ang reunion na inasam kong maging pagkakataon para makasama ang pamilya ay magiging entablado ng aking pinakamalalim na kahihiyan. Ang nakaraan, na pilit kong iniwan, ay parang humabol sa akin, nagpapaalala sa bawat hirap at bawat pait. Ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng aking pagkapahiya, may maliit na apoy na sumindi sa aking kalooban. Isang apoy na magpapaliyab sa isang pagbabago, isang paghihiganti na hindi nila inaasahan. Ako si Angela, isang graphic designer na nagmamahal sa kanyang sining at madalas mapuri sa aking itsura. Ngunit hindi ko hinahayaan na ang panlabas na anyo ang maging sentro ng aking pagkatao. Mas binibigyan ko ng halaga ang aking pagiging malikhain, ang aking determinasyon, at ang aking kakayahang tumayo sa sarili kong mga paa. Lumaki ako sa simpleng pamumuhay, pinalaki ng aking ina na mag-isa. Maaga akong natutunan ang halaga ng bawat sentimo, ang halaga ng sipag at tiyaga. Habang ang ibang bata ay naglalaro, ako naman ay gumuguhit, nagdidisenyo, at nangangarap ng isang buhay na puno ng kulay at inspirasyon. Ang aming bahay ay maliit lang, ngunit laging puno ng tawanan at pagmamahalan. Ang ina ko ang aking haligi, ang aking inspirasyon. Itinuro niya sa akin na ang tunay na kagandahan ay hindi lang sa panlabas na anyo, kundi sa kabutihan ng puso at sa lakas ng loob. Angela, palagi niyang sinasabi, ang ganda mo ay biyaya. Pero ang tunay mong yaman ay nasa talino at busilak mong puso. Kaya naman, hindi ko hinahayaan na ang aking itsura ang maging batayan ng aking pagkatao. Mas binibigyan ko ng halaga ang aking kakayahan, ang aking mga pangarap, at ang aking kakayahang gumawa ng pagbabago sa mundong ito. Kontento ako sa buhay ko. May sapat akong kita para sa aking pang-araw-araw na pangangailangan, may oras para sa aking mga libangan, at may mga kaibigan na tunay ang pagmamahal. Wala akong ideya noon na ang pamilya ng aking ina, partikular ang aking lolo, ay may malalim na kasaysayan at kayamanan na magbabago sa takbo ng aking buhay. Ang tanging alam ko lang sa aking ama ay pumanaw na siya ng bata pa ako, at walang koneksyon sa kanyang pamilya. Kaya ang buong pagkatao ko ay nakasentro sa aking ina at sa mga aral niya. Nasiyahan ako sa aking independenteng buhay, na binuo ko sa sarili kong pagsisikap. Hindi ako umaasa sa iba at iyon ang pinakamahalagang kayamanan ko. Ang pagiging simple at totoo sa sarili ang aking naging gabay. Iyon din ang dahilan kung bakit, nang dumating ang paanyaya sa reunion, may halong kaba at pag-asa ang naramdaman ko. Ito ang pagkakataon na makilala ang pamilya na hindi ko kailanman nakasalamuha ng maayos, ang pamilya ng aking ina na unti-unti kong nakikilala ang ugat. Ang ina ko, sa kanyang pag-aalala para sa akin, ay nagpumilit na dumalo ako, umaasang makakahanap ako ng koneksyon at pag-aari sa isang lugar na matagal nang nawala sa amin. Nais niyang makilala ko ang aming mga kamag-anak, kahit na tila malayo na ang aming ugnayan. Isang huling pagtatangka, sabi niya. Isang araw, bumulaga sa akin ang isang imbitasyon, makintab, mabigat, at may disenyong nagpapahiwatig ng karangyaan. Ito ay para sa isang grand family reunion ng mga Reyes, ang pamilya ng aking ina. Matagal na akong hindi nakakadalo sa mga ganitong pagtitipon, at sa totoo lang, halos hindi ko kilala ang karamihan sa kanila. Ang pangalan ng nag-organisa ay si Tita Clara, ang kapatid ng ina ko na laging ipinagyayabang ang kanyang kayamanan at posisyon sa lipunan. Mayaman sila, at kitang-kita sa kanilang lifestyle ang karangyaan, mula sa kanilang mga sasakyan hanggang sa kanilang mga alahas. Hindi ko masasabing malapit kami ni Tita Clara. Sa katunayan, halos wala kaming koneksyon, maliban sa mga taunang tawag tuwing Pasko na laging nagtatapos sa pagtatanong niya kung kailan ako magkakaroon ng maayos na trabaho. Kung magkikita man kami, laging maihalong pagmamataas ang kanyang tingin na para bang sinusukat niya ang bawat galaw ko, ang bawat salita ko. Ang kanyang mga ngiti ay madalas na pilit at ang kanyang mga tanong ay laging patungkol sa kung ano ang aking trabaho, kung magkano ang aking kinikita, o kung may asawa na ba ako.
mga tanong na laging may nakatagong paghusga, na para bang gusto niya lang kumpirmahin ang kanyang hinala na wala akong mararating sa buhay. Ang paanyaya niya sa reunion ay hindi ko naramdaman na galing sa pagmamahal o kagustuhang makasama ako. Mas naramdaman ko ito bilang isang obligasyon, isang paraan para makumpleto ang listahan ng mga dadalo, o kaya naman ay para maipakita ang kanilang karangyaan sa harap ng lahat ng kamag-anak. Isang pagpapakitang gilas. Gayunpaman, may bahagi sa akin na umaasa pa rin. Umiral ang pagnanais kong makakonekta sa aking mga pinagmulan, lalo na't matagal ko nang hindi nakikita ang pamilya ng aking ina. Ang ina ko mismo ang nagtulak sa akin na dumalo. Angela, sabi niya, habang hinahaplos ang aking braso, kahit anong mangyari, pamilya pa rin sila. Bigyan mo sila ng pagkakataon. Baka sakali magbago ang ihip ng hangin. Baka may makilala ka na makakatulong sa'yo, sa ating dalawa. May pag-asa sa kanyang tinig at ayaw kong bigin siya. Nais kong bigyan ng pagkakataon ang aking sarili na matuklasan ang isang bahagi ng aking buhay na matagal nang nakakubli. Nag-iisip ako noon na marahil, sa paglipas ng panahon, nagbago na ang kanilang pananaw. Marahil, mas magiging bukas na sila sa akin. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib habang binabasa ko ang imbitasyon. Ang reunion ay gaganapin sa isang 5-star hotel sa Makati, isang lugar na bihira kong puntahan. Ang dress code ay formal. Kailangan kong paghandaan ito ng maigi. Sa loob ng ilang araw, nasa isip ko ang reunion. Ano kaya ang mangyayari? Magiging maayos kaya ang lahat? O maulit lang ang nakaraan na puno ng paghusga at pagmamaliit? Ang huling tanong na iyon ang siyang bumabagabag sa akin. Sa kabila ng aking pagiging positibo, may maliit na tinig sa aking isipan na bumubulong ng pag-aalinlangan. Sana lang, mali ako. Sana, maging maganda ang takbo ng gabing iyon, sana, hindi ako mapahiya. Ang gabi ng reunion ay dumating at kasama nito ang aking mga kinakatakutan. Naghanda ako ng maaga. Pinili ko ang pinakasimple ngunit eleganteng damit na mayroon ako. Isang itim na cocktail dress na nagpapatingkad sa aking figura at nagpapalitaw sa aking natural na kagandahan. Pinagsikapan kong maging presentable, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong dignidad. Ngunit pagdating ko pa lang sa venue, gamit ang isang ordinaryong taxi, na sa kanilang paningin ay marahil isang kahihiyan, naramdaman ko na agad ang lamig ng kanilang pagtanggap. Maraming matataas na sasakyan ang nakaparada, mga mamahaling kotse na nagkakahalaga ng milyon-milyon, bawat isa ay parang nagpaparamdam ng kanilang katayuan. Habang naglalakad ako patungo sa entrance, naramdaman ko ang mga matang nakatingin sa akin. May mga nagbubulungan, sino yan? Mukhang hindi naman siya angkop dito, at hindi ba yan yung anak ni Aling Susan na hindi nakapag-asawa ng mayaman? Naririnig ko ang mga salitang parang bubuyog na umiikot sa aking paligid, bawat isa'y may tibo. Nang makita ko ni Tita Clara, isang pilit na ngiti ang isinukli niya, na halos hindi umabot sa kanyang mga mata. Angela, Anya, may bahid ng pagtataka sa kanyang boses, nandito ka pala. Akala ko hindi ka na darating. Busy ka siguro sa art mo, ano? Pagkatapos, nilingon niya ang isang pinsan kong lalaki na si Marco, na laging kasama ni Tita Clara sa bawat pagtitipon. Si Marco, na laging nagmamayabang sa kanyang mga negosyo at pamumuhunan, ay ngumisi lang nang makita ako, na para bang pinagtatawanan niya ang aking presensya. Wow, Angela! Hindi ka pa rin nagbabago. Simpleng-simple pa rin ang buhay mo, ano? Hindi ka pa rin nakakalabas ng Pilipinas, may halong pangutya sa kanyang boses. Sinubukan kong baliwalain ang kanilang mga salita at ngiti. Diretso akong pumasok sa ballroom, naghahanap ng pamilyar na mukha. Ngunit mas marami ang hindi ko kilala. Karamihan sa kanila ay nagtatawanan, nag-iinuman ng mamahaling wine, at nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa kanilang mga biyahe sa ibang bansa, Europe, New York, Maldives, mga bagong negosyo, at mga mamahaling ari-arian. Feeling ko, para akong isang tagalabas, isang estranghero sa sarili kong pamilya. Sinubukan kong makipag-usap sa ilang pinsan, ngunit ang kanilang mga sagot ay maikli, malamig, at minsan ay may kasamang pag-iwas sa tingin. Parang ayaw nilang magtagal sa aking presensya. Isang pinsan ang nagtanong, ay, ikaw pala si Angela? Akala ko yaya ka lang, pasensya na. At saka tumawa na parang isang biro. Ngunit para sa akin, isa itong matalim na panunuya.
Nang magsimula ang hapunan, nagkataong magkatabi kami ni Marco sa isang mesa na sadyang ginawa ni Tita Clara para mas pagtawanan ako. Habang kumakain, patuloy ang kanyang panunukso na parang sinasaksak ako ng paunti-unti. Angela, bakit hindi ka pa mag-asawa ng mayaman? Tingnan mo kaming lahat, enjoy na enjoy ang buhay dahil sa asawa naming mayaman. O kaya, kailan ka pa ba magkakaroon ng sarili mong negosyo? Hindi ka ba napapagod sa pagiging empleyado, sa pagtatrabaho para sa iba? Hindi ka ba nangangarap ng luxury cars, ng malalaking bahay, ng unlimited shopping? Ramdam ko ang pagkapahiya, ang init na kumalat sa aking mukha. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ang gusto ko lang ay matapos na ang gabing iyon. Ang mga salita niya ay tumatago sa aking kalooban, bumubuhay sa lahat ng insecurity na matagal ko nang itinago. Gusto kong sumagot, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, ngunit parang naubusan ako ng boses. Pakiramdam ko ay nakatingin silang lahat, naghihintay ng aking reaksyon. Ang bawat sandali sa hapag ay puno ng tensyon at hindi pagkakaintindihan. Ang gabi ay lumipas at ang tensyon ay lalo pang lumala. Pagkatapos ng hapunan, nagkaroon ng programa at si Tita Clara ang host. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa pagkakaisa ng pamilya at pagpapahalaga sa ating pinagmulan, ngunit ang kanyang mga salita ay parang walang laman, isang malaking kasinungalingan sa harap ng aking pagpapahiya. Habang nagsasalita siya, nakita kong sumisenya siya kay Marco at pagkatapos ay binigyan ako ng isang matalim na tingin. Napatingin ako kay Marco na may nakakalokong ngiti sa kanyang labi. May masamang kutob ako at nanginig ang aking mga kamay. Ngayon, sabi ni Tita Clara, na ang tinig ay puno ng kasiglahan, magkaroon tayo ng isang open forum, kung saan bawat isa sa atin ay magbabahagi ng kanilang tagumpay at kung paano sila nakatulong sa pamilya. Alam kong may balak silang masama. Isa-isang tinawag ang mga pinsan, tiyahin, at tiyuhin, at bawat isa ay nagbahagi ng kanilang mga nagawa, ang kanilang mga bagong negosyo, ang kanilang mga malalaking transaksyon sa real estate, ang kanilang mga pamumuhunan sa abroad. Ang mga salita nila ay puno ng kayabangan at ang mga palakpakan ay umaalingaungaw. Nang biglang, tinawag ni Tita Clara ang pangalan ko. Angela, Anya, bakit hindi ka magbahagi ng iyong mga tagumpay? Alam kong marami kang pwedeng ibahagi. Pilit akong umiti at akmang tatayo nang biglang inunahan ako ni Marco. Alam mo Tita Clara, sabi ni Marco, na ang boses ay may pagkabosi at puno ng pagmamataas, siguro hindi naman kailangan ni Angela na magbahagi. Kasi, alam naman nating lahat na siya lang ang hindi pa nakakaahon sa pamilyang ito. Di ba, Angela? O baka naman naghahanap ka lang ng koneksyon, baka umaasa kang may magbigay ng trabaho sa'yo dito. Alam mo, ang family reunion ay hindi para sa charity case. Lumipad ang kanyang tingin sa akin, puno ng pagmamaliit at nangisi. Ramdam ko ang pagkapahiya, ang init na kumalat sa aking mukha, at ang mga mata ko ay nagsimulang mamuo ang luha. Lahat ng tingin ay nasa akin. Nakita kong may mga nagbubulungan at ang iba ay ngumisi, tulad ng mga pinsan kong sina Liza at Tina na matagal nang inggit sa aking kagandahan. Alam niyo ba, patuloy ni Marco, hindi ako binibigyan ng pagkakataon na makasagot. Nung isang araw, kinwento ni Tita Clara sa akin na umutang daw si Angela sa kanya ng pera para lang may pangbili ng damit para sa reunion. Sabi pa nga, wag na daw i-expect na makabawi. Ewan ko ba, bakit ka pa dumalo kung ganyan lang ang sitwasyon mo? Hindi mo ba naiintindihan na ang reunion na ito ay para sa mga mayayaman lang, hindi sa mga naghihikahos? Nagsimula silang magtawanan, at ang bawat tawa ay parang matalim na kutsilyo na tumutusok sa aking puso. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Hindi ko akalain na gagamitin nila ang ganitong pagkakataon para ipahiya ako sa harap ng buong pamilya. Nagkalat ang kasinungalingan na para bang gusto nila akong tapakan, durugin ang aking pagkatao. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Ngunit parang may nakabara sa aking lalamunan at ang aking tinig ay hindi makalabas. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay, ang panginginig ng aking tuhod. Gusto ko na lang tumakbo, lumayo sa lugar na iyon. Ang mga salita ni Marco ay parang paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan, bawat isa ay parang suntok sa aking dignidad. Ang katahimikan ng mga kamag-anak, maliban sa mga nagtatawanan, ay mas masakit pa sa mga sinabi ni Marco. Walang nagtangkang ipagtanggol ako. Walang nagtangkang magsalita para sa akin.
Pakiramdam ko, mag-isa ako sa laban na ito. Pilit akong ngumiti, nagkunwari na hindi ako apektado, ngunit sa loob ko, durog na durog ako. Ang aking puso ay bumigat, at ang aking mga mata ay nangingilid sa luha, ngunit pilit kong pinipigilan ang mga ito. Hindi ko hahayaan na makita nila ang aking kahinaan, ang aking pagkabigo. Tumayo ako, dahan-dahan, ang aking mga kamay ay nanginginig. Bago pa man ako makasagot o makapag-react, umiling si Marco na parang dismayado. Alam mo, Angela, sabi niya, may tono ng pagmamay-ari sa bawat salita, kung ganyan lang din naman ang kalagayan mo, mas mabuti pang umuwi ka na. Nagdadala ka lang ng kahihiyan sa pamilya. Hindi angkop ang reunion na ito para sa mga kagaya mo. Para lang ito sa mayayaman, sa mga nakakaabot sa aming antas. Hindi sa mga uhom sumasabit lang. Sa puntong iyon, parang may kung anong naghiwalay sa aking puso. Ang mga salitang para lang sa mayayaman ay umalinggaw-ngao sa aking tainga, at kasabay nito ang pagbagsak ng aking dignidad na parang isang basag na salamin. Hindi ko na kinaya. Kailangan kong umalis. Hindi ko kayang manatili sa isang lugar kung saan ako ay kinukutya at pinapahiya. Dahan-dahan akong tumalikod, hindi naglakas loob na tumingin sa kahit sino. Naramdaman ko ang mga tingin na nakasunod sa akin, mga tinging puno ng paghusga. Pakiramdam ko, naging mas maliit ako kaysa sa langgam. Nagsimula akong lumakad patungo sa exit, bawat hakbang ay puno ng sakit at pagkapahiya, bawat isa'y humahakbang papalayo sa bangungot. Nasa kalagitnaan ako ng ballroom, halos malapit na sa pinto, nang biglang. Isang malakas na busina ang umalinggaw sa labas, at hindi lang isa, kundi sunod-sunod, na para bang mayroong mahalagang konvoy na dumating. Napahinto ang lahat. Ang mga tawanan at bulungan ay agad na nawala, napalitan ng katahimikan at pagtataka. Ang lahat ng mata ay napatingin sa malaking salaming pinto ng hotel, kung saan unti-unting nakita ang mga ilaw ng mga sasakyan. Nagtataka sila kung sino ang dumating sa gitna ng programa. Mula sa labas, nakita namin ang isang armada ng mga luxury cars na sunod-sunod na huminto sa harap ng entrance. Mayroong 3 itim na Rolls-Royces at 2 Mercedes-Benz S-Class na may kasamang 2 black vans na puno ng matipunong security personnel. Ang buong hotel lobby ay napuno ng katahimikan na para bang naghihintay sa isang importanteng tao. Bumukas ang pinto ng lead Rolls-Royce. Isang matandang Ginoo ang lumabas, nakasuot ng isang impeccably tailored na dark suit. Ang kanyang buhok ay pilak na, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at may otoridad na hindi matatawaran. Sa likuran niya, may mga security personnel na mabilis na nag-organisa ng kanilang sarili, ang bawat isa ay may seryosong mukha. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa loob ng ballroom. Sino yan? Ang daming security. Mukhang isang napakayaman na tao, hindi ko pa nakikita kailanman. Nagulantang ang lahat. Kahit si Tita Clara at Marco ay mukhang nabigla, ang kanilang mga bibig ay nakanganga sa pagtataka. Ang kanilang mga mukha ay namutla, hindi alam kung sino ang kaharap nila. Ang matandang Ginoo ay dire-diretso na pumasok sa loob ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay naghahanap, para bang may hinahanap siya. Napadaan siya sa harapan ni Tita Clara at Marco, na nakatayo at nakatingin sa kanya nang may paghanga at pagtataka. Ang kanyang tingin ay lumapat sa akin. Ang kanyang mga mata, na puno ng pag-aalala, ay biglang lumiwanag nang makita ako, at bumalik sa kanila ang isang malamig na sulyap. Sa puntong iyon, parang bumagal ang oras. Naglakad siya papalapit sa akin, bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Sino siya? Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay na para bang matagal na niya akong hinahanap. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Angela, bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Nagulat ako. Paano niya ako nakilala? Hindi pa man ako nakakasagot, humarap siya sa lahat ng tao sa ballroom. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, puno ng otoridad na hindi matatawaran. Ako si Don Mateo de Leon, Anya, at ako ang lolo ni Angela. Ang lolo niya sa panig ng kanyang ina. Isang malakas na bulong ang lumaganap sa buong ballroom, na para bang isang alon. Don Mateo de Leon, ang bilyonaryong industrialist. Ang isa sa pinakamayayamang tao sa buong bansa. Ang pangalan niya ay umalinggaw sa buong silid. Hindi ka panipaniwala. Hindi namin alam ang tungkol sa kanya.
Angela, patuloy niya, matagal kitang hinanap, ko. Matagal ko nang hinahanap ang nanay mo matapos ang aming hindi pagkakaunawaan. Ngayon ko lang nalaman ang lahat. Sa wakas, nakita na kita. Ang kanyang mga mata ay muling tumingin sa akin, puno ng pagmamahal at ginhawa. Ang mga luha ko, na kanina'y pilit kong pinipigilan, ay tuluyan ng bumuhos, hindi ko na mapigilan. Ito pala ang sikreto. Ang aking lolo sa panig ng aking ina ay isang bilyonaryo. At ang pamilyang ito, na nagpahiya sa akin, ay walang kaalam-alam sa aking tunay na pinagmulan. Ang buong silid ay napuno ng katahimikan. Ang mga bibig ni Tita Clara at Marco ay tuluyang bumagsak. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa gulat, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang kanilang mga mukha ay namutla, para silang nakakita ng multo. Si Don Mateo, ang aking lolo, ay mahigpit na humawak sa aking kamay, ang kanyang tingin ay matalim na binalingan sina Tita Clara at Marco. Ang kanyang boses, na kanina'y puno ng pagmamahal, ay naging malamig at puno ng otoridad, na parang kidlat sa gitna ng bagyo. Maaari bang ipaliwanag ninyo sa akin, Anya, kung bakit ginaganito ninyo ang aking apo? Nag-umpisa si Tita Clara na magsalita, ang kanyang boses ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasinungalingan o pagtakas. Tito Mateo, hindi po namin alam. Kasi po, si Angela po ay matagal na po namin siyang hindi nakikita. Akala po namin simple lang po siya. Ang kanyang bibig ay nagkalat ng mga salita, ngunit walang saysay. Ngunit pinutol siya ni Lolo. Hindi niyo alam? Narinig ko ang lahat. Narinig ko ang inyong mga panunukso, ang inyong mga kasinungalingan. Narinig ko ang pagpapahiya ninyo sa kanya sa harap ng lahat ng naririto. Ang aking na matagal kong hinahanap, ay inyong minamaliit sa harap ng lahat. Sino kayo para gawin iyon? Sino kayo para husgahan ang aking sariling dugo? Ang kanyang mga salita ay parang suntok na tumama sa dibdib ni Tita Clara at Marco, at sa lahat ng nakasaksi. Si Marco, na kanina'y ubod ng tapang at mayabang, ay biglang naging duwag, ang kanyang mukha ay namutla. Tito Mateo, nagbibiro lang po kami. Parte lang po ng family bonding, alam niyo na po. Pilit siyang ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngunit umiling si Lolo, puno ng pagkasuklam. Family bonding. Ang pagpapahiya sa isang miyembro ng pamilya ay family bonding. Hindi ko pinalaki ang aking anak para maging ganito ang inyong pagtrato sa kanyang anak. At para sa iyong kaalaman, Clara, diretso niyang tiningnan si Tita Clara, ikaw ay isang reyes sa pangalan lamang dahil sa asawa mo. Hindi ka direktang dugo ng aming pamilya. At ang pagmamalaki mong kayamanan ay walang-wala sa aking mga ari-arian. Lumingon si Lolo sa lahat ng naroroon, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, puno ng otoridad na hindi matatawaran. Para sa kaalaman ng lahat, sabi niya, si Angela ay ang aking kaisa-isang mula sa aking mahal na anak, ang kanyang ina. Siya ang magmamana ng lahat ng aking ari-arian, ang magpapatuloy ng aking pangalan, at siya ang aking magiging kasama sa pamamahala ng aking imperyo. At sa inyong lahat na nakasaksi sa pagpapahiya na ito, dinuro niya sina Tita Clara at Marco, kayo ay hindi na bahagi ng pamilyang ito. Hindi ko kailangan ang mga taong ang kayamanan lang ang nakikita at walang pagpapahalaga sa kapwa, sa dignidad ng isang tao. Simula ngayon, wala na kayong koneksyon sa aking pamilya, ni sa aking mga negosyo. Ang mga kamag-anak na kanina ay nagbubulungan at nagtatago ng kanilang mga ngiti ay biglang nagmadali. Lumapit sila kay Lolo at sa akin, nagmamakaawa, humihingi ng tawad. Pasensya na po, Tito Mateo. Hindi po namin sinasadya. Akala po namin mali po kami. Angela, pasensya na. Hindi namin alam. Mapagkakatiwalaan mo kami. Nagsimula silang magyabang, nag-aalok ng tulong at suporta, na para bang wala silang ginawang mali kanina. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin ako sa kanila, ang aking mga mata ay puno ng paghamak, ang aking boses ay kalmado ngunit matalim. Ngayon lang kayo nagpakita ng pagmamalasakit. Tanong ko, habang unti-unting binibitawan ang kamay ni Lolo. Nasaan kayo kanina nang ako ay pinapahiya? Nasaan kayo nang ako ay sinisiraan? Nasaan kayo nang ako ay umiiyak sa loob ko? Ngayon na may nakita kayong mas makapangyarihan sa akin, ngayon lang kayo nagkakandara pa. Hinarap ko sina Tita Clara at Marco, ang aking tingin ay matalim. Para lang sa mayayaman ang reunion na ito, sabi nyo.
CJ. Ngayon, ako na ang mayaman. At kayo, tumingin ako sa kanila mula ulo hanggang paa, wala na kayong karapatan sa akin. Wala na kayong karapatan sa pamilyang ito. Tinalikuran ko sila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan at pagkasuklam. Nakita ko ang pagbagsak ng kanilang mga balikat, ang pagkawala ng kanilang pagmamalaki. Ang tingin ng iba sa kanila ay puno ng panghusga. Ang kanilang dating pinagmamalaki, ang kanilang posisyon sa lipunan, ay biglang nawala. Naramdaman ko ang katarungan na matagal kong hinintay. Nilisan namin ni Lolo ang reunion, iniwan ang mga kamag-anak na naiwang tulala at naguguluhan, ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng pagsisisi at kahihiyan. Ang hapong iyon ay naging simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Agad na kumalat ang balita tungkol sa pagdating ni Lolo at sa aking pagiging apnya, ang nag-iisang tagapagmana ng De Leon Group of Companies. Si Tita Clara at Marco, na dating nagmamayabang sa kanilang kayamanan at koneksyon, ay biglang nawalan ng pwesto sa kanilang mga social circle. Ang kanilang mga dating kaibigan at kasosyo sa negosyo ay unti-unting lumayo, ayaw nang makihalubilo sa kanila. Narinig ko ang mga balita na ang kanilang mga negosyo ay nahaharap sa matinding problema at ang kanilang dating kasikatan ay napalitan ng kahihiyan. Karma, sabi nga nila. Ang dating mapagmalaki ay naging kahiyahiya. Para sa akin, ang buhay ko ay nagbago ng drastiko. Ipinakilala ako ni Lolo sa kanyang imperyo, at personal niya akong tinuruan sa bawat aspeto ng negosyo, mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalaking desisyon. Masaya ako na natuklasan ko ang isang bahagi ng aking pamilya na hindi ko akalain na umiiral, isang pamilya na tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa akin. Ngunit higit pa sa kayamanan, ang natutunan ko ay ang tunay na halaga ng pagkatao. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka, kundi sa kung paano mo tratuhin ang iyong kapwa, sa iyong integridad, at sa iyong kakayahang maging totoo sa sarili. Hindi sa dami ng alahas o sa ganda ng sasakyan, kundi sa yaman ng puso. Sa bawat desisyon na ginagawa ko ngayon, palagi kong naiisip ang mga aral na natutunan ko sa buhay. Ang bawat pagpapahiya na naranasan ko ay nagpatibay sa aking pagkatao at nagbigay sa akin ng lakas na bumangon. Ang bawat luha na pilit kong pinigilan ay naging inspirasyon upang patunayan ang aking halaga, hindi sa kanila, kundi sa aking sarili. Ngayon, malaya na ako. Malaya sa mga paghusga, malaya sa mga pagdududa. Mayroon akong pamilya na nagmamahal sa akin, at mayroon akong pagkakataon na gumawa ng pagbabago sa mundo. At para sa mga taong nanghusga sa akin, ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng iba, kundi ang pagtaas ng iyong sarili at ang pagtupad sa iyong mga pangarap. Dahil sa huli, ang karma ay laging may paraan upang balansehin ang lahat. At minsan, ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi ang paghihiganti mismo, kundi ang pamumuhay ng may dignidad, kagalakan at tagumpay na higit pa sa lahat ng kanilang kayamanan.